For my Yana, my first love, my love. I know na it's been what? 10 years? 10 years na lumipas since naghiwalay tayo. Isang dekada. Pero ni isang araw, oras o segundo, hindi ka nawala sa isip ko. Mula nung makilala kita nung college, leader ka pa ng mga tropa nyo. Ang aangas manamit, laging may makukulay na bandana sa noo at nagja-jamming sa bawat sulok ng ermita. Sa inyong magtotropa, sa'yo talaga ako unang tumingin at sa'yo lang nanatiling nabaling. Tuwing alas 4 ka pumupunta sa tusok-tusok ni Kuya Batang, tapos konting kwentuhan sa tabi ng campus namin. At hahanap na ng bagong pwesto para mag-jamming. Ewan ko ba? Lahat na lang sa'yo napansin at nakabisado ko na. Inaamin kong may pagkahambog ako mula noon at hanggang ngayon naman. Pero grabe yung kaba ko nung una kitang lapitan. Kasi sino ba naman ako? Simpleng estudyante ng Adamson. IT pa yung kinukuha ko noon. Samahan mo pa na lagi akong nakapolo at nakasalamin. Tapos, lalapit sa kagaya mong nakamaluwag na pangtaas na akala mo kamatch ng red uniform skirt ninyo. Nako, idagdag pa na naka-rubber shoes ka at hindi mawawala yung panyo sa kamay o noo mo. Para nga akong asong nanginginig sa kaba pag nasisilayan ka eh. Pero nagkaroon ako ng lakas ng loob nung makita kang nagpa-part-time ka pala sa isang fast food. E di syempre, nag-apply din ako. Oo, hindi yun pagkakataon. Sinadya ko yun. Wala eh. Natamaan na ako sa'yo. Doon na tayo nagsimulang mag-usap at kahit kailan, hindi ko pa nasabi sa'yo kung gaano ako kasaya noong mga araw na yun. Dahil sa wakas, yung sinisilayan ko sa malayo ay ngayon katrabaho ko na. Hanggang sa nagkamabutihan tayo at niligawan na kita. Medyo lumaki nga yung ulo ko eh. Ngunit ika nga nila, parang langit at lupa tayo. Dahil bukod sa distansya na ako ay taga Makati at ikaw ay taga Mandaluyong, napakalayo ng mga pangarap at estado natin sa buhay. Iba rin yung mga kinagawian ko sa kinagawian mo. Pero syempre dahil mahal natin ang isa't isa, ginawan natin ang paraan yan. Tuwing magde-date tayo dahil malayo sa isa't isa, we meet halfway. Minsan sa Makati Mandaluyong Bridge o kaya naman sa paborito mong ukay-ukay sa Makati Avenue. Pangarap mo mag-teacher noon at ako naman IT engineer. Sabay pa tayong mag-review sa mga exams. Tapos syempre, magugutom. Kaya nasanay na akong takbuhan yung mga fast food chain o kaya naman coffee shops para makapagpahinga. Pero sinabayan ko yung mga trip mo sa mga tusok-tusok, lugawan, parisan na kahit na magtatai ako pa uwi. Wala eh. Ikaw na yan eh. Ang sarap ng buhay nun. Parang mundong ikaw at ako lang. Pero syempre, kailangan na natin magpakilala sa pamilya ng isa't isa. Wala akong masabi sa pamilya mong napaka-welcoming sa akin. Wala kayo gaanong kakayanan pinansyal. Yung tipong barong-barong yung tirahan, pero alam mong punong-puno kayo ng pagmamahal at kabutihan. Walang problema sa akin yun, Yana. Ngunit nang ipakilala kita sa pamilya ko, doon na siguro nagsimulang lumayo yung loob mo sa akin. Hindi mo man sabihin pero ramdam ko. Dahil bunso ako, protective yung mga 3 kong kapatid. Samahan mo pa ng matatapang kong magulang na nasa politika noong mga panahon na yun. Kaya naman nung mabuntis kita at tumigil ka sa huling taon ng kolehiyo mo, mas lalong lumala yung sitwasyon natin.
Ilang taon na nakalipas, Yana. Pero isang tanong pa rin yung bumabagabag sa akin. Bakit hindi ka nagsabi? Bakit hindi mo sinabing pinapahirapan ka nila mama kahit na ang laki na ng tiyan mo? Bakit hindi mo sinabing pinagsasalitaan ka nila ng masama? Bigla ka na lang nanahimik. Pero buti na lang nang maipanganak si Ace, medyo umayos na tayo. Ang ganda ni Ace. Ang puti ng balat at napakaganda ng mga mata. Masigla, malusog at masayahin. Tinatapos ko yung pag-aaral ko habang nasa bahay kayo nila mama. Para sana masustentuhan ko na kayo pagka-graduate ko. Akala ko, tuluyan na tayong mapapalapit muli sa isa't isa dahil nandito na si Ace. Pero bumalik ka na naman sa pagiging tahimik. Sa'yo rin naging malapit yung loob ng anak natin dahil kayo yung laging magkasama sa bahay. Kaya naman minsan, nilalabas ko yung anak natin na kaming dalawa lang. Nagpakasal tayo sa harap ng hukuman. Kahit na may mga problema kang hindi sinasabi, pinaparamdam mo pa rin na mahal mo ko kahit nahihirapan ka na. Kaya deserve mo ng singsing at pangakong walang hanggan. Hindi ko alam kung ano nangyari, Yana. Lagi na umiinit yung ulo mo at madalas mo na akong pinagdududahan pag lumalabas ng bahay o pagpapasok ng trabaho. Kahit sa harap ni Ace, inaaway mo ako at pinagsasalitaan ng kung ano-ano. Kaya naman sobrang nalungkot ako noon at namroblema. At dun ko nakilala si Joanne. Lagi niya akong dinadamayan sa trabaho at kino-comfort sa mga problema natin. At sa hindi inaasahan, nabuntis ko siya. At nang malaman mo, umalis kayo ni Ace sa bahay kahit nabuntis ka rin ng mga oras na yun sa pangalawa nating anak. I'm sorry, Yana. Hindi ko alam kung anong nangyari o inisip ko noong mga time na yun. Pinagsisisihan ko yun. Wala eh. Nakulong na ako kay Joanne hanggang ngayon. Lalo pa ngayon na 4 na yung anak namin. Kada makikipaghiwalay kasi ako, tatakutin niya akong magpapakamatay siya. Ang dami ko nang nasabi pero parang pinagsisisihan ko nagsulat pa ako sa'yo. Parang ayaw na kitang abalahin. Kailangan mo pa ba talagang malaman lahat ng sinabi ko? Bakit pa nga ba ako nang gugulo? Sorry, Yana. Sorry talaga. Alam kong hindi sapat at walang epekto ang sorry pero wala na akong magawa. Araw-araw ko nalang pinagdarasal na sana maayos yung kalagayan niya ni Ace at ng isa pa nating anak na ang balita ko ay pinangalanan mong Paul. Sigurado akong matatalino at mababait yang si Ace at Paul. Dahil kahit wala ako, alam kong kaya mong tumayo bilang ina at ama sa kanilang dalawa. Ilang taon na yung nakalipas. Nasa 20 anyos na si Ace at si Paul siguro magdi-18. Baka naman pwede ko silang makita, Yana. Kasi kahit papaano, gusto ko silang makamusta. Yes, it's me, Mark.